Congressman Acop, now you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the RG, did I hear it correct na kayo po ay nag-iimbestiga doon sa mga participants sa operation na ito? Yes, yes, Your Honor. May ano po ang dahilan ninyo? Bakit nyo pinaimbestigahan po sila? Your Honor, the suspect turned victim may namatay po, Your Honor. Is it standard operating procedure of the Philippine National Police pag yung biktima ay namatay? Sa bypass operation, nagko-conduct kayo ng investigation? On the part of IAS, Your Honor, motu proprio po, pag police po ang involved. And as the regional director, it is my obligation, Your Honor, to know the truth surrounding the incident, Your Honor. So I immediately directed the provincial director of Batangas to conduct an investigation, Your Honor. Tapos na po ba yung investigasyon ng provincial director ng Batangas? Your Honor, the provincial director is with me. Baka pwede pong siya po yung sumagot, Your Honor. Bago siya sumagot, RD, sa mga statements mo, parang duda ka rin sa report ng iyong mga opisyal na nag-participate sa operation na ito. Is my intuition correct? In all the bypass operation, meron pong reported arm encounter, nagpapakandak po kaagad ako ng investigation, Your Honor. Hindi lang po ito, but others, Your Honor. Thank you. May I know the answer of the Provincial Director of Batangas? Sir, magandang hapon po at sa members ng committee ito. Go ahead. Sir, based on the instruction of the Regional Director to conduct parallel investigation in collaboration with PS, sir, briefly, sir, these are our findings. No? Number one, sir, there were clear violations of the PNP manual in the conduct of anti-illegal drug operations. The IR, or dating tinatawag nating summary of information, were incomplete kasi ang nakasulat po dun, sir, ay alias Balot, Laresma. There was no proper validation conducted, hence no submission of surveillance report, developmental report. That would trigger the conduct of the appropriate bypass operation. So those prerequisite in the planning stage, sir, ay hindi po na-comply. Also, sir, the approved pre-operation clearance coming from the PDEA was approved around past 7 in the evening, 7:15, and they jump off from their station at around 6:45. So the operation was conducted without, hindi pa natanggap yung clearance coming from PDEA, which is required by regulation, sir. In other words, nag-jump off sila, nagsimula na sila ng operation without the PDEA clearance. Yes, sir. Okay, please proceed. Yes, sir. And also, sir, when we went over the documents submitted, particularly on the inventory of evidence seized in said operation, there was non-inclusion of the non-drug evidence, like the caliber 38 allegedly used by the suspect or victim, Brian Laresma. So that is very critical because it was alleged that there was an armed encounter. Hence, in the document submitted, it was not included as part of the evidence. And also, sir, non-coordination with the local police unit. As considering that this is a planned operation, at alam naman nila, sir, na yung lugar na pinangyarihan ay Candelaria, Quezon. It was Chaong, Quezon, sir, I should say. Chaong, Quezon. The reports, based on the reports, the incident happened in the territory of San Juan, Batangas.
Hence, with that, sir, no, in summary, in coordination with the Internal Affairs Service of Batangas, as mentioned by the RD, we have filed, or the PIAs have already served subpoena to them to answer the charges of neglect of duty for the Chief of Police for failure to supervise and control the acts of his men, and irregularity in the performance of their official duty, as they allege that it was a bypass operation, but based on the scrutiny of the documents submitted, so wala, sir, walang regularity, puro irregular. And also, sir, dishonesty for not declaring properly or truthfully the facts of the case, particularly the real place of incident. So this is a continuing effort, sir, and we will not, as instructed by RD, sir, we will not tolerate any wrongdoing, sir, and we will exact high standard of accountability at all levels of command, sir. Thank you, sir. Thank you. So, the higher authorities of the Philippine National Police in Region 4A know for a fact that the incident happened not within the jurisdiction of the San Juan Police Force, na sila ang involved doon sa alleged encounter. In other words, sinasabi po nyo sa amin, nag-operate po sila sa jurisdiction na hindi kanila. Yes, sir. Yes. Okay. Now, Mr. Chair, may I know if we have invited the medical legal officer of the Batangas Police Unit, Police Command? Naimbita ba? Comsec? Yung a certain Police Major Pete C. Malinaw, the medical legal officer of the Batangas PPO, who conducted the autopsy to the cadaver of the suspect. Nandito ba siya? Wala. Now, may I know also if the SOCO, led by Police Senior Master Sergeant Joel Barcelona, is also present? Wala rin. Mr. Chair, may I move that we invite Police Major Pete C. Malinaw and Police Senior Master Sergeant Joel Barcelona in the next hearing para to shed light kung ano po talaga ang nangyari doon sa area na yon. Sorry, Congressman Acop. There's a motion by Congressman Acop to invite the medical legal. Oh yes, The because the SOCO will have conducted the also the autopsy. Yes. Okay. So all those the query of Congressman Acop, the COMSEC is hereby directed to secure all those documents and invite those people who had been mentioned by Congressman Acop. Thank you. So ordered. Thank you, Mr. Chair. May I know who is who was the team leader of that operation? Police Master Sergeant Juan Amparo Macaraig, Your Honor. Master Sergeant, did you follow or alam mo ba yung manual ninyo sa illegal drug operations? Yes, Your Honor. And may I know how many phases are there? If you know. Kasi kung hindi mo masagot yun, basic yun na dapat 3 phases yung operations na ganito. 5, Your Honor. 5? Could you please enumerate the 5? Planning po, coordination, surveillance. Hindi mo alam. Sasagot mo palang iho, hindi mo alam. I'm sorry, Your Honor. Alam mo, hindi ako magtatanong ng tanong na hindi ko alam yung sagot normally. I'm sorry, Your Honor. Ha? Huwag kang magsasabi ng alam mo kung hindi mo alam. Kasi kung nagsisinungaling ka sa maliit na bagay, magsisinungaling ka na sa malalaking bagay. Alam mo ba yung ibig kong sabihin? Tinitesting ko lang kung magsasalita ka ng totoo, iho. Di ba? Tinanong ko lang kung alam mo yung
proseso ng anti-illegal drug operations. Sabi mo, alam mo. Pero sa unang tanong ko pa lang, bagsak ka na. There are 3 phases, Iho. Yung prior to bypass operation, the bypass operation itself, and the post-operation. Maski tanungin mo yung mga opisyal na nakakaalam nito. Ang tanong ko sa iyo, nasunod mo ba lahat to? Yes, Your Honor. Paano mo masusunod yung hindi mo alam? Hindi mo nga alam eh. Paano mo masusunod? Niloloko mo yata ako. Nagkaroon, sir, kami Hindi ng... mo nga alam yung proseso eh. Tapos sasabihin mo sa akin, sinusunod mo? Master Sergeant, niloloko mo na ako niyan eh. Di ba? Paano mo susundin o susunod sa isang bagay na hindi mo alam? Kindly explain it to me. I'm sorry po, Your Honor. No. I'm sorry po, Your Honor. Oh. Sinabihan na kita ng una, huwag mo akong bulahin. Kasi, mas matagal ako sa pulis kaysa sa iyo eh. Ew. Now, may I go to Madam Michi? Kayo po ba ang bumaril kay Brian? Yes, Your Honor. Yes. Bakit mo siya binaril? Dahil binaril niya din ako, sir. Your Honor. Ano? Binaril niya din po ako, sir. Ibig mo sabihin siya ang unang bumaril. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, kung nakikinig ako sa pagsasagot mo kanina, 2 beses siyang pumutok. Di po ba? Tama? Yes, Your Honor. So, magkasunod na putok yung pinutok sa iyo. Yes po, Your Honor. At a distance of 5 meters. Yun ang sinasabi mo kanina. More or less, Your Honor. More or less. Sige. So, ibig sabihin, hindi asintado si Brian, ikaw asintado dahil sinabi mo kanina, isang putok ka lang, pinatamaan mo sa paa para ma-disable siya. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama? Napakagaling mo, Iha. May I know what kind of firearm you have? Sir, yung issued firearm po, Glock 17 9mm, sir. Glock? Glock 17, sir. Glock 17. 9mm. Ha? Yes, Your Honor. Yes. How many times do you practice shooting that firearm? Sir, kakatapos ko lang, sir, Hindi yun ang tanong ko. Hindi ko tinatanong sa iyo, Iha, kung kailan. Ang tinatanong ko, ilang beses kang nagpa-practice na magpaputok ng firearm mo na yan? Madami po. Ano, sir, mga once a month, sir. Once a month. Kasi, yun ang SOP. Matanong ko nga, RD, yun ba yung SOP ninyo? Na members of the police force will fire their firearms once a month? No, Your Honor. Oh, Iha. Kasi alam ko naman na, kasi yung mga security ko, Iha, police din eh. Sila nire-require ng kanilang opisina na mag-report sa opisina para iputok nila mag-practice na bumaril. Alam ko yun. Kasi for you to be able to make sure na tamaan mo sa paa ay isang tao, hindi po ako naniniwala dahil shooter din ako, Iha eh. Hindi mo ako mapaniwala doon. Naputukan ka ng 2 beses, kaya mo pang putukan sa paa, precisely on the leg, yung biktima. Di ba? Kasi sinabi mo, una siyang pumutok eh. Ang unang instinct ng tao ay mag-cover at pumutok. Kaya Iha, sa mga statement mo, hindi mo ako mapaniwala. So,
Mr. Chair, I think the investigation conducted by the provincial director of the province of Bulacan ay medyo kompleto. Batangas. Batangas Yes. ay kompleto. Tinignan niya lahat yung mga violations na na ginawa nung team na nag-operate. And we have to commend the provincial I agree. director and the of Batangas and also regional director General Lucas for Kasi, a job well done. Sige, go ahead. Ang pinakamasaklap nito bakit sila nag-operate doon sa hindi nila jurisdiction? Exactly. And the mayor, I think the statement or the investigation of the provincial director of Batangas is that inireport pa nila na doon sa Batangas, San Juan, Batangas nangyari. Doon pa lang sa mga report nila, Mr. Chair, ay talagang binibitin na nila yung mga sarili nila My interpellation will continue Yes. in the next hearing, Mr. Chair. Thank you very much. Maraming salamat po, Chairman Acop. Before we proceed and before I recognize Congressman Paduano, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bienvenido Abante. Meron kaming susunod na hearing dito yung amin pong excess debts. Kaya siguro Kaya 5 minutes na lang po tayo. But we will be inviting over again all these people who are involved. Ang tanong ko lamang kasi, dito sa affidavit nung si Adrian Dimalig Laresma, ay na matapos na mabaril ang aking kapatid na si Brian ay hinila ng mga operatiba na sakay sa pulang kotse upang ipasok sa loob ng nasabing sasakyan. Na pagkapasok ng aking kapatid na nasabing sasakyan ay pilit akong pinaalis ng mga operatiba sa lugar ng pinangyarihan ng insidente. At dahil sa takot ako'y umalis na at patungo sa di kalayuan ng insidente doon sa Barangay del Rosario, Chaong. So nangyari sa Chaong, so hinila niyo yung katawan ng tao, isinakay niyo sa sasakyan, inilipat niyo ng San Juan para hindi na kayo magko-coordinate doon sa Chaong Municipal Station. Is this correct assumption? Makaraig. No, Your Honor. So mali ako. Mali kami sa mga binabasa namin ngayon, ng mga affidavit lahat and even the report of the provincial director and regional director. Mali kami lahat. Kayo tama. Ganun ba 'yon? Yes, Your Honor. Okay. So kami nagsisinungaling, hindi kayo nagsisinungaling. Makaraig. So nagsisinungaling kami mga members of this committee. Can you reply to me directly? Nagsisinungaling kami. No, Your Honor. Oh. So hindi kami nagsisinungaling. So tama kami. Makaraig. So tama kami. Kayo mali. Okay. So I will not be laboring on that issue anymore. I'm just wanted to clarify on this hearing that the reason why we put back this resolution of Congressman Acop is dumadami na naman po report ng bypass operation.